Napaslang ng Israel ang isang opisyal ng Hamas sa isang airstrike sa Beirut. Ito ay kinumpirma mismo ng kampo ng Hamas na ang kanilang leader na si Salih al-Aruri ay napaslang nga. Sino nga ba si Salih al-Aruri? Si Salih al-Aruri ay isang senior leader ng Hamas at isa sa mga founding commander ng military wings nito. Siya rin ay deputy chairman ng Hamas Political Bureau at siya rin ang military commander ng Hamas sa West Bank. Ayon sa kampo ng Hamas, ang pagpaslang daw ng Israel sa kanilang leader na si al-Aruri ay pagpapakita raw ng isang karuwagan. Dagdag pa ng Hamas, nagpapatunay lang daw ito na hindi kaya ng Israel ang kanilang ginagawang agresyon sa Gaza Strip laban sa Hamas. Si Aruri ay isang exile sa Lebanon matapos nitong makulong ng 15 taon sa Israel. Bago pa man ang isinagawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, ayon sa Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ay kanilang tutugisin si Aruri. Nito lang nagdaang linggo, napakalaki ang papel na ginampanan ni Aruri sa kampo ng Hamas dahil si Aruri ay tumatayo bilang spokesperson ng Hamas at nag-uudyok sa kampo ng Hamas na huwag makipagpalitan ng mga hostages. May pahayag kasi ang ambasador ng Israel na matatapos ang gerang ito kung isasauli ng Hamas ang kanilang mga hostages, mapa-Israelita man o ibang lahi. Subalit itong si Aruri ay nag-uudyok sa kanilang kampo na huwag makipagpalitan na tila nais maipagpatuloy ang gerang ito. Si Aruri ay binansaga ng United States of America na global terrorist. Noong 2015, naglaan ang United States of America ng $5 million sa kung sino man ang makapagtuturo ng informasyon kung nasaan itong si Aruri. Sa laki ng tungkulin na ginagampanan ni Aruri sa kampo ng Hamas at sa kanyang pagkapaslang ngayon, nangangahulugan ito na ito ay malaking kawalan sa kampo ng Hamas. Nagsalita naman ang Prime Minister ng Lebanon na si Najib Mikati. Ayon sa kanya, dahil sa ginawang drone strike ng Israel sa Lebanon at kumitil sa leader ng Hamas, humahatak daw ito ng isang regional conflict at ang Israel ay gumagawa ng isang panibagong haharaping gera ayon sa Prime Minister ng Lebanon sapagkat ang mga militanteng grupo sa Gaza na Hamas ay sinusuportahan ng mga militanteng grupo sa Lebanon at ito nga ang Hezbollah. Ang pagkapaslang kasi kay Aruri ay nangyari sa Beirut. Ang Beirut ay capital city at largest city ng Lebanon. At ang drone strike na isinagawa ng Israel ay nagdulot ng malaking pinsala sa siyudad ng Beirut. Kaya isa ito sa tinitingnan ng Prime Minister ng Lebanon, baka may gawin ang Hezbollah na sumusuporta naman sa Hamas laban sa Israel. Sumagot ang Israel dito, bagamat hindi direktang pinag-usapan ang pagkapaslang kay Aruri. Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, sino man ang involved sa October 7 massacre sa Israel na kumitil sa mahigit 1,000 Hudyo ay kanilang tutugisin saan mang dako sila ng mundo magtatago. Dagdag pa ng Prime Minister ng Lebanon, ang drone strike na ginawa ng Israel ay isang panibagong crime. Samantala, nagsalita naman ang militanteng grupo ng Lebanon na Hezbollah tungkol sa pagkasira ng kanilang capital city. Ayon sa kanila, will not pass without punishment. Binati naman ng former Israeli envoy to the United Nations na si Dani Danon ang pagkapaslang ng Israel kay Aruri. Maging ang Security Services and Mossad, Israel's intelligence agency, ay pinuri ang pagkapaslang kay Aruri. Ayon sa kampo ng Israel, napilayan ang kampo ng Hamas sa pagkapaslang kay Aruri. Gaano nga ba kaimportante ang papel ni Aruri sa Hamas at Hezbollah? 2018, nang kanyang lisanin ang Turkey ay pumunta siya sa Beirut. Ito nga ay yung syudad ng Lebanon. At dahil siya ay founding commander ng Hamas, nakipag-usap din siya sa Hezbollah. Kaya si Aruri ay nagiging access ng Hamas at ng Hezbollah. Kaya kung iyong mapapansin, nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, bakit nakikialam itong Hezbollah gayong hindi naman sila pinapakailaman ng Israel? Simple lang,
dahil nga itong si Arori ay nagbibigay ng access sa Hamas at Hezbollah. At siya pa nga mismo ang nag-proclaim na ayon sa kanya, he is the axis of resistance. Dahil kanyang pinagkakaisa ang mga militanteng grupo na sinusuportahan naman ng Iran, gaya ng Hezbollah at maging ang mga militante sa Syria at maging ang Houthis. September, bago umatake ang Hamas sa Israel nitong October 7, nagkaroon ng meeting si Arori sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. At ang meeting na ito ay dinaluhan din ni Zihad Nakali, leader naman ng Palestinian Islamic Jihad Group. At ano naman ang kanilang pinagmitingan? Pinag-usapan sa kanilang meeting ang Palestinian territories. At pagkatapos ng meeting na ito, October 7, umatake ang Hamas sa Israel. Kaya ayon sa Israel, isa sa mga mastermind si Arori sa pag-atake sa Israel noong October 7. Can you imagine, itong si Arori ay nagtatago sa plain sight ng Lebanon. Nagtatago siya sa apartment sa gitna ng siyudad ng Beirut sa southern suburbs. Ang lugar na ito ay political and security stronghold ng Hezbollah. Tila ba secured na secured siya sa lugar na ito? Ayon naman sa isang saksi na si Abbas Ghanam, ang naturang pag-atake ay hindi military jet kundi ito ay isang drone. At sa naturang pag-atake, January 2, 2024, kinumpirma ang pagkapaslang ni Arori kasama na ang 6 na miyembro ng Hamas at 2 military commanders. Ikinukonsidera naman ng mga militanteng grupo ng Lebanon na Hezbollah na ang ginawang pag-atake ng Israel sa siyudad ng Beirut ay isang malaking pag-atake sa Lebanon. Kaya ayon sa kanila, magbabayad ang Israel. Kung mapapatunayan daw na Israel talaga ang gumawa sa naturang pag-atake sa Beirut, ito na ang pinakaunang atake ng Israel sa Lebanon mula sa 34-day war between Israel and Hezbollah in the summer of 2006. Ayon naman sa kampo ng Israel, kung sino man ang gumawa sa naturang pag-atake, hindi nito intensyon na tirahin ang buong Lebanon, kundi may pinupuntirya lamang na partikular na tao at ito nga ay si Arori. Si Salih al-Aruri ay isinilang noong August 19, 1966 at pumanaw nitong January 2, 2024. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pagkapaslang sa isa sa mga leader ng Hamas na si Salih al-Aruri? Gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang muna ang videong ito. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.